mga kasama natin na nandito. Shoutout sa 50 live viewers. Siyempre, shoutout kay Madam Marie Chris from North Carolina. Shoutout sa inyo, Madam. Si Jenny Emasio, shoutout sa iyo, Kabsat. Sylvia Latorre. Mega love shoutout. O, nag-like na ba? Tulad ni Sylvia, like naman tayo, Kabsat, no? Ryan Iconese, shoutout, Kabsat. Magandang gabi, Maestro Paul. At sa lahat, mega love shoutout, Ryan Iconese. Si Senator Risa, kahit hindi abogado, walang nilalabag na batas. Tama? Hindi kagaya ng Top Gun, mapuro paglalabag ang sa batas ang gawain. Hindi lang yun, may kaso pa ng plunder. Paano ba naman kasi mga Kabsat, no? Tostado silang lahat. 10 sa kanila. Puro may kaso. 3 Musketeers, Jinggoy, Joel, Cheese. 2 magkapatid na bilyar, may kaso. Marcoleta. Tapos si Robin Hood, si Alan Peter Cayetano, obstruction kay Pugante. Tapos si Bato mismo. At ang panghuli, si Bongo parating na. Kaya kwan sila. Checkmate. Tarantag-taranta sila, di ba? Nilda Arceo. Shoutout Kabsat, Nilda Arceo. Desert Spring, shoutout Kabsat. At syempre kay Mark Bon Jovi, Michael Pangan, shoutout Kabsat. Okay, good evening. Umpisahan na natin to kasi medyo mahaba itong kakatapos lang na interview ni Senator Ping Lacson. Ngayong gabi lang, alas 7 ng gabi. Na-interview si Ping Lacson. Ito, kaninang umaga, napakinggan na natin si Erwin Tulfo, napakinggan natin si Win Gatchalian. Ngayon, ito, nagpa-interview si Senator Ping Lacson. Pakinggan natin. Sige. Here, let's do this. Okay, shoutout sa mga bagong pasok. Shoutout sa 75 viewers. Like and subscribe naman tayo dyan. Like po tayo. Wala pong bayad dyan. Okay, ito, share na natin yung ating topic. Ito na, Mabsat. Hindi mo kailangang maging abogado para may alam ka sa batas o malaman may alam ka sa batas. Senator Ping Lacson, nako po, nilecturean itong si Marcoleta, Diyos ko po, Rudy, hindi kailangan maging abogado para malaman ang batas. Tama ba mga Kabsat? Tama ba Marie Chris? Mark Bon Jovi, hindi mo kailangan maging abogado para malaman yung batas. Na-foul dito, ang daming nag-react dito mga Kabsat sa ginawa ni Icon. Sa ginawang ad hominem ni Marcoleta. Talagang sablay siya dito. Kaya ngayon, problema siya. Iyak siya. Iyak siya ng todo. O siya, pag-usapan na natin. Ito, interview ni Ping Lacson. Kanina lang, 1 hour ago. Share na natin yung video. O, Senator Ping, ikaw na bala. I-pass forward natin kasi sobrang tagal nito. 24 minutes eh. Gawin nating 1.5. Kukulot muli o bababa na dahil iba-ibang klase ng reaksyon ng lumalabas. So, natin mismo ng, sa mismong pananaw ng miyembro ng Senate Minority Bloc. Nasa linya po ng ating telepono, si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang hapon. Tony Enrica po ito. Yeah, Tony, Enrica, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Senator. Thank you po. Opo. Sa mga nangyayari nga po sa Senado, di ba? Parang iniisip nga ng mga tao na dapat ba lahat ng mga senador ay marunong ng or merong legal background or legal training para kayo ay maging senador? Sa tingin ko, importante rin yun. Pero hindi naman monopoly ng isang abogado na para maintindihan yung batas, maintindihan yung rules. Katunayan, yung pinanggagalingan ni Senator Marcoleta, hindi naman batas yung pinag-usapan namin, Senate rules, yeah. O, mali yung kanyang pinanggagalingan. Kaya nga, parang, alam mo yung tono niya, parang condescending ba? Na para bang wala kang legal background, para bang wala kang karapatan na makipag-debate sa rules. Pinapanood ko kasi, umalis na ako noon eh. Nakikinig ako sa kanila. Hindi, nandun pa ako sa floor actually. Nung pinakikinggan ko yung kanyang mga litanya doon, parang sinasabi niya na, hinalitulad niya pa doon sa yung special law. Sinasabi niya yung general law hindi po pwedeng o general rule, palit ng law, no? Yeah. General rule hindi pwedeng i-amend yung special rule. Alam mo, Tony, Rica, wala naman kaming special rule, wala kaming general rule. Iisa yung rules of the Senate. So inaalin tulad na ito kasi palagi ko napanood yung aking interpellation doon sa PhilHealth noon kay Senator JB na yan yung aking pinunto. Sabi ko, yung general law which is DIGA, General Professions Act, hindi pwedeng amendahan yung PhilHealth Act,
Universal Healthcare Act, bakit yung ginalaw yung pera ng PhilHealth sa pamamagitan ng pag-amyenda ng mga special provisions to sa GAA. Yeah. So palagi ko to yung hinugot yun kasi lagi niya ako minomonitor Oo. Kaya nga po sa pag-discuss nga po itong ipinipilit na isulong na teleconferencing or remote voting, ang sinasabi nga po ng mga nakakaalam, ang proseso dapat ay i-discuss muna sa committee level and then saka lamang pwedeng talakayin sa plenaryo. Mababago ho ba yung rule na yun? Hindi. Kasi alam mo, magkaibang rules yung sinasite namin ni Senate President Alan Ang iniimbo ko. Pero ang premise noon, nasa panig namin ng rules Kasi ang sinasabi niya, yung Rule 136, pwede talagang i-pull out, i-report out ng majority leader o ng chairman ng Committee on Rules yung isang motion o resolution. Pero ang kanya pinanggagalingan kung hindi pa na-i-refer sa committee. So ang pinanggagalingan ko naman, ang iniimbo ko, yung Section 20, yung Rule 24 namin, na kapag na-i-refer na ito sa committee, kailangan ito ma-discuss, ma-decide, tapos sa pamamagitan ng isang committee report, may report out sa floor at pagdidebatehan uli namin doon. So pinipilit niya, hindi raw nag-govern yung rule na yon, pero mali siya dahil kinuha ko nga yung pinull out ko yung journal noong May 11 kung saan doon i-final ni Senator Marcoleta yung kanyang motion para amendahan yung tungkol sa teleconferencing. Kasi ang rule namin sa ngayon, kailangan mayroong force majeure o kaya may national emergency tulad ng COVID para payagan yun. Ginawa namin yun. Yun ang gusto amendahan na maski walang calamity, walang force majeure, o wala maski anong emergency, payagan. Kita-kita naman namin yung motibo para hindi mabawasan yung numero nila. So sakaling, at ang mabigat nito, tinutunto namin, baka papunta ito sa impeachment trial na maski nagtatago yung isa, nakakulong yung dalawa. Masalimuot yun, Tony, Rika. Unang-una, kapag halimbawang na-issue ng warrant ng Sandigan Bayan, hindi naman namin hinahangad. Hypothetical ito. Halimbawang 2 o 3 o 4 naming kasamahan, naikulong na doon sa Quezon City Jail, halimbawa. Wala naman sila sa custody ng Senado, kundi ang legal custodian nila, yung Korte, Sandigan Bayan. Ang tanong, baka pressure ng Senado yung BJMP para payagan sila mag-teleconferencing. Ibig sabihin, o bigyan nyo ng wifi ang mga yan, at kapag gamitin nyo ng tablet o iPad o laptop o kaya cellphone, at payagan yung makipag-teleconference sa amin kasi ito, mandato namin ito sa Senado na magkaroon ng session. Masalimuot. Pero balik tayo sa issue. 2 issue yun na hindi pa nga namin nare-resolve yung unang issue na pwede mong i-report out. Tumatalon agad kami papunta doon sa talakayan na yung merito ng proposed amendment. So, kaya nga parang masasabi ho ba natin, Senator Ping, na binigyan nyo ng kahit na konting leeway si Senator Marcoleta dahil siya ay maituturing na neophyte senator? Hindi, mahirap sa kanya. Nagmamarunong pero ang dami niya salto Alam mo, sa mga Putragis ka naman, Senator Ping. Hindi yung fight ka, pero nagmamarunong. Diyos ko Lord, Rudy. Hindi, mahirap sa kanya. Nagmamarunong pero ang dami niya salto Alam mo, sa mga sessions namin, sa mga committee hearings, ang mga sinasite niyang mga batas, palpak hindi. Oy, Marcoleta, yung mga sinasite mong batas, palpak. Diyos ko po, Rudy. Sa mga sessions namin, sa mga committee hearings, ang mga sinasite niyang mga batas, palpak Hindi kami matututo sa kanya actually. Sabihin na natin abogado siya. Ialis na muna natin yung pagiging neophyte na senator. Kasi matagal na rin siyang congressman Kasi yan din naman halos nagkakapareho naman yung rules ng lower house at saka ng Senado Halos nakaalign yan So dapat alam niya rin yung rules. O alam niya rin yung batas. Yun lang. Walang matututunan kay Marcoleta. Diyos ko po, Rudy. Tawag dito, maipipilit ba ng mayorya na ilusot itong amendment sa inyong rules dahil sila po ay merong mas malaking numero, or kapag pinilit po nila ito ay talagang ibo-boycott nyo yung session? Hindi, kaya namin, alam mo yung ginawa namin walkout, nagbilang kami Although medyo spontaneous yun, hindi namin pinlano. Kasi maski yung dinistribute ni Senate President Alan, yung 2 proposal, biglang nga dyan, binigyan kami titig isang papel. Sabi namin, masama ang plano nito kasi ba't i-distribute ito? Samantalang ito ay nasa committee dapat na hindi pa nakakonstitute. So ganun na nangyari. Yung pala ang plano, ipasa yung araw na yon, yung 2 proposed amendment.
sa pamamagitan nga ng motion. So nung nag-usap-usap na kami, nagsimula na kami magbilang kasi alam namin hahantong talaga sa divide the house. Alam mo yung mga lawyers, di ba, may mga parang prinsipyo nila ito, parang sabihin na nating kasabihan nila, pangkaranitan, bawat lawyer, alam nila ito, parang parang if the facts are on your side, di ba? Found the facts. No? If the law, in this particular case, if the rule is on your side, found the rule. Pero pagka if neither the facts nor the rule are on your side, parang sasabi, found the table, di ba? Pero sa amin, move to amend move to divide the house. Dahil sa found the table. Kasi alam nila, matatalo sila sa debate eh. Kasi nahalata na namin, paulit-ulit na si Senate President Cayetano na divide the house. Kung nag-o-object kayo, nagdi-disagree kami, divide natin ang house. Kasi nagbibilang sila, hindi lang anticipate yung walkout. Nagbibilang sila, may quorum kami. Correct. Kasi at that time, I think there were 11. Kasi wala si Senator. 12 sila, wala si Bato. So 11 sila. Kami, wala si Senator Lito Lapid at saka si Rafi Tulfo. So kami naman, from 11, naging 9. So siyempre, magbibilang sila, 11 plus 9, may quorum tayo, 20. Correct. Kami naman, nagbibilang din kami, 11 sila. Kulang. 24 tayo, ang base number natin dito sa quorum is 13. No? Kasi, so usapan namin, maiwanan si Tito Sen. Anyway, minority leader siya. At meron pa nga rin, may fallback pa yun na i-question nyo yung quorum, mag-move to adjourn. Kasi wala, may highest presidents yung move to adjourn. Na kapag may quorum call, pag nag-ask ka ng quorum call, mag-roll call yun Pag walang quorum, move to adjourn. Walang quorum Correct. Pero ang fallback pa namin inisip, kung sakaling ipilit nila, hindi, ang base number natin 12. Kasi si Bato, wala sa jurisdiction ng so forth and so on. So ang fallback namin doon, makikiboto si Tito Sen sa kanila in favor of the motion. Tapos parang leave or fight another day kami. Maghintay kami uli ng Lunes at least may laban pa. Kasi ang susunod na gagawin ni Tito Sen, magmo-motion for reconsideration siya. Motion? Tungkol sa na-approve na motion, na-adopt na motion. Kasi nasa rules namin, 2 session days. Pag ikaw iboboto in favor of a motion sa plenaryo, meron kang 2 session days para mag-move for reconsideration. Pero kung ikaw bumoto against the motion, wala kang karapatan na mag-move for reconsideration. So all covered namin yung kung ano yung mga gagawin nila Talagang, that's a classic demonstration, Tony, Rica, ng how to score a victory by retreating. Ang ganda no? This is how to score winning by retreating. Nanalo ka by retreating. Nag-retreat ka pero panalo ka. Diyos ko po, Rudy, ang galing. Isa pa ka. Ang ganda na explanation covered namin yung kung ano yung mga gagawin nila Talagang, that's a classic demonstration, Tony, Rica, ng how to score a victory by retreating. Nag-retreat kami, umalis kami sa floor, pero we scored a huge victory. Kaya nga, pagkatapos no, nagtipon-tipon kaming 11 doon sa office ni Senator Subiri sa 5th floor. At nag-iisip din kami, anong gagawin natin sa Lunes? So, usapan naman namin doon, malay mo, baka sa Lunes naman, 12 tayo, 11 sila. Yung mga ganung usapan, halo-halo na. Come Monday, Senator Ping, no, sabi niyo nga po, pinag-uusapan niyo na yan. Pag-uusapan na naman po, siyempre, iti-take up na naman itong issue na move forward ni Senator Marcoleta. Pinagbabangga po ng mga tao yung pinag-uusapan nito nung panahon ni Senator Laila de Lima at ngayon na niraise nga po ito ni Senator Marcoleta. There are many stark differences po doon sa situation ng dalawa. Pero bakit po parang hindi nakikita ng ilang mga kasama ninyong senador na napakalaking kapangyarihan ang ilalagay ninyo doon sa kakayanang bumoto nang hindi uma-attend physically doon sa mga hearing ninyo at sa mga sessions ng Senado. Dahil si Senadora de Lima nun, hindi rin pinayagan. Yes, hindi siya pinayagan Even if may motion din na gano'n, di po ba? Hindi po yun pinayagan. Ngayon, magbibigay pa tayo ng kapangyarihan na makaboto instead of before na pwede lang mag-participate. Ngayon, may usapin pa na maaaring bumoto. Bakit parang hindi nila nakikita na malaking factor itong binibigay na kapangyarihan ng remote voting, sir? Hindi nila nakikita, ayaw nila makita. No, naggagawa na naman sila ng comparison na wala namang comparison. Magkaibang sitwasyon, may COVID noon. Nakakulong nga si Senator de Lima, may COVID. Pero ang resolution noon, payagan lang siya mag-participate. O payagan siya mag-chair ng kanyang committee kasi hindi naman natanggal sa kanya yung committee niya noon. Pero hindi siya makakaboto. Iba yung boto, iba yung mag-participate sa diskusyon. Wala siyang karapatang bumoto kasi wala siya sa floor. Ito, ang hiningi nila, hindi lang mag-participate, kundi boboto pa. Para na hindi mabawasan yung kanilang bilang na 13. At kami ay 11. Yun naman ang purpose nun Yes. Sa naririnig niyo po pa, Senator, meron na ho ba talagang napipintong
pag-aaresto sa ilan po sa mga kasamahan nyo dyan nakabilang sa mayorya dahil yun nga po Bukas pa daw, bukas pinunto pa. din ni Senator Erwin sa pagsalita niya kahapon. Late for your game? Oh. Sa tingin mo ba maaresto Senator Ping Lacson yung dalawang kasama nyo na sinabi ni Boying? Kaya problemado sila. Gusto nila magka-online voting na para kahit nakakulong sila, pwede silang bumoto. Si Ombudsman Boy. Ni Senator Erwin sa pagsalita niya kahapon. Sa pahayag na rin ni Ombudsman Boying Remulla, parang gano'n ang tema ng kanyang pahayag. Sinabi niya, later this afternoon, ipirmahan niya na yung information. Dahil holiday ngayon, ang in-expect niya, yung information, maipapile na yan sa Sandigan Bayan on Bukas. Friday. So, kapag ito'y Friday na i-file, alam naman natin, pag-aaralan niya ng mga husgado, meron yung tinatawag na judicial Di bukas. determination of probable cause. Yun naman, mga 24-48 hours yun, madidecide na yun. Kung meron talagang probable cause, para bang sususugan nila yung probable cause na findings ng ombudsman o hindi. Pero itinaas na nga ni dating Secretary ng Justice, Boying Remulla, yung antas hindi na nga probable cause Parang reasonable certainty of conviction. So, para bang nalaktawan niya na yung requirement ng husgado na magkaroon ng judicial determination of probable cause. Kasi bago nila isampa, may reasonable certainty of conviction. So, parang it's almost a certainty unless makapag-appeal o kaya makapag-file ng motion to quash the warrant o kaya yung motion for investigation, which I don't think will be granted. So, yun, pagka halimbawang Friday morning, give or take, Friday or at the latest Monday, baka magkaroon ng warrant of arrest. So, bawas na ng isa. Magiging 11 lang sila effectively kasi Senator Bato. Tapla na. Hindi na yung babalik sa Senado para bumoto dahil na-deny na nga yung PRO. Second, sinabi rin ni Ombudsman Remulla, si Senator Joel, in 2 weeks, gano'n na rin, papal na rin yung information. So, pag gano'n na nangyari, magiging 10 na lang sila. 11 pa rin kami. Di, ang situation namin ngayon, Tony, Rika, hindi sa amin yung Senate President, pero sa amin lahat yung komite. Why? Because 11 yung majority, yung 10 yun yung minority. So we can now move to declare all chairmanships vacant, minus the Senate President of course kasi 13 ang kailangan dyan to elect So parang presiding officer yung Senate President who is Senator or Senate President. Grabe, ganun pala mangyayari, Ma'am Sat. Ngayon ko lang nalaman yun na kung sakaling naaresto si Jinggoy, tapos next week naaresto si Joel Villanueva. Oo nga, magiging 10 sila. So pag 10 lang sila, tapos 11 yung minority, baligtad ng sitwasyon. Diyos ko, Lord Rudy, Deborah G, Remy Rivera, shoutout Kamsat. Sa mga bago pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Oo nga, Isa pa ngayon, isa pa. Minority. So we can now move to... Wait pa, isa pa. Hindi sa amin yung Senate President, pero sa amin lahat yung komite. Why? Because 11 yung majority, yung 10 yun yung minority. So we can now move to declare all chairmanships vacant, minus the Senate President of course kasi 13 ang kailangan dyan to elect So parang presiding officer yung Senate President who is Senator or Senate President Cayetano, pero virtually ang Senate President lumalabas yung minority leader kasi ang chairperson sa mga komite na sa amin. At kung yun mangyari ang equation, tapos ito pa si Senator Marcoleta namumuro rin sa kasong plunder. At sabi nga ni pag nakulong si Marcoleta dahil sa plunder, 9 na lang sila. Ay, wala na talaga pag-asa. Ni Ombudsman Boying, galing naman sa kanya lahat yung ebidensya Amin siya ng amin So, medyo namumuro na rin yun. Ika nga, sabihin natin isang buwan yung process na pagpili mo ng counter affidavit 15 days, tapos may memoranda, lahat. Pag gano'n, sabihin natin na 1 month or 1.5 months. So, hindi masyado matagal yung ganung panahon. Nung binabasa ko nga yung pinanggalingan ng kanyang kaso, medyo nakakatawa nga. Kasi umiwas siya sa Omnibus Election Code na violation. Correct. Nasa lang siya sa plunder Plunder, Kasi sa halip na aminin na lang niya na campaign contribution yun, kasi pinasok niya within the campaign period. Ang ginawa niyang petsa, January 8, I think, and January 10, at saka January 7 ba? O January 6. So, labas ng campaign period. So, paano magiging campaign contribution? Ang problema sa kanya, hindi niya nabasa yung provision ng RA 7080, yung plunder law. Akala niya, public funds lang ang involved sa plunder law. Hindi niya nabasa yung isang provision doon na yung ill-gotten wealth na by reason ng office mo, pag tumanggap ka ng gift,
na maski walang, alam mo, initial for whatever, papasok ka sa planter. Tapos series of acts, di ba? Di ba, Tony? Series of acts. Yes, yes. Dahil 3 yan eh. 3 petsa yan eh. So, pasok sa mga elemento. So, at ang lahat yun, self-inflicted. Natatandaan ko, nag-privilege speech ako noon nung medyo dinalawahan na akong privilege speeches. Hindi ako Leonardo, shout out. nung sumagot ako after his 2 privilege speeches. Na natatandaan akong binanggit ko, amin siya ng amin, shoot siya sa baldi. Ayan nga nangyari. Shoot sa balde. Sir, Senator Ping, dami mo pong alam, di ka naman po abogado. Bakit po ganun? sabi ng mga abogado sa Senate. Hindi, mahilig ako magtanong eh. Hindi lang sa mga kaibigan kong abogado. Kasi merong issue tulad yan. Ano? Magtatanong kagad ako ano ba yung opinion dito? Kaya maski paano, nare-retain ko maski paano yung mga ganong pangyayari. O yung ganong mga legal opinion. Hindi naman kailangan maging abogado ka para lalo yung rules namin. Marunong ka lang magbasa at marunong kang umintindi. Maintindihan mo yun eh. Kaya nga, di ba kuminsan yung pati yung anak niya sa House, di ba? Si Paolo Marcoleta. Kapag nag-a-attend sa Justice Committee hearings, napapaalalahanan ni Congressman Congresswoman Jinky, di ba? Maybe we have to furnish him the rules, di ba? May ganun sa mag-ama. Oo. May kasabihan din dyan, di ba? Yung the apple doesn't fall far from the tree. Ayun na. Doesn't fall far from the cart. Ika nga. Correct. So, maghihintay tayo ng Lunes dahil yun naman ay ang susunod na araw na may sesyon. Kung sakaling ipilit pa rin, di ba, ng mayorya kung ano yung gusto nilang amendment sa rules, titingnan natin kung paano po didiskartehan syempre ng mga nasa. Ang nakakalungkot lang, Tony, Rica, yung buong institusyon, yun ang apektado. Ang baba na ng paningin ng ating mga kababayan sa buong Senado. No? Siyempre, dami-dami kami, lahat kami senador eh. Para bang hindi naman matatapos yung away. May mga ganong klase mga tanong eh. Puro na lang kayo nag-aaway dyan, sinusweldohan namin kayo. Wala na kayo nagkakontrabaho, puro na lang kayo bangayan. Pero we have to live with that kasi may mga alituntunin kami na dapat din namin protektahan. Kaya ang laging pag-usapan namin labing isa, kailangan meron tayong fresh start na puntahan. We can start fresh, no? Yung parang same old. Pagka ganun, wala talagang pupuntahan eh. Opo. Senator, darating po ba tayo sa punto na pupunta na naman tayo sa sumbungan ng bayan, aka Supreme Court, para bigyan na naman po ng paglilinaw etong ginagawang pagbabago sa batas ng Senado? Si Senator Drilon, meron siyang panukala. Kung sakaling maliwanag na grave abuse of discretion, kailan naman ang hihimasok o pumapasok ang Korte Suprema kapag ini-invoke nila, ginagamit nila yung tinatawag nilang Rule 65. Pag may grave abuse of discretion. Kalimitan, pagka naman nirespeto nila yung co-equal kasi ang Senate at Judiciary, di ba? Co-equal branch yan eh. Normally, hindi na pinangahimasukan kasi internal rules. Kaya lang, pag mayroong grave abuse of discretion, pwede talaga siyang pumasok dahil wala naman kami matatakbo. Halimbawa, kaming minorya, niram down our throat yung gusto nila mangyari, even talagang against, malinaw na against sa aming rules. Pwede kami dumulog sa Korte Suprema. Ginawa na rin nila yan sa, di ba yung dating Arnold, yung lumang tungkol sa pag-contempt at saka pag-detain. Binago na nila yung jurisprudence na yung contempt power ng Kongreso, hindi lang ng Senado, buong Kongreso. Nilimitan nila doon sa Balag, yung Alvin Balag sa Hazing. Kasi sinabi ng Korte Suprema, hindi na pwedeng unli. Kasi yung Arnold, di ba, nakalimutan siya, nandun siya sa Muntinlupa hanggang sa nagkapalit-palit na lahat yung ibang Kongreso. Nakalimutan, nakakulong pa rin doon kung ilang taon. So nilimit ng Korte Suprema yon. Ang sinabi sa Balag case, yung sa Hazing niya, at yung Castillo, sinabi na hindi. Kapag kayo na-adapt nyo na yung committee report patungkol doon sa issue na inimbestigahan nyo, na-resolve na yon, kailan pakawalan nyo yan? At kung nag-dinid na kayo, tapos na yung Kongreso, kailan pakawalan nyo na yan? Kasi wala nang gamit yung resource person na sinad nyo for contempt. So, pumapasok din ng Korte Suprema, maski internal affairs ng Senado o ng Kongreso, kapag mayroong grave abuse of discretion. Sa Monday ho ba, posible ho bang biglang magkaroon ng Rules Committee, mabuo yung Rules Committee, o hindi ho ba ho talaga posible mangyari yun? Pwede. Yun nga nihintay namin Yun nga ni-invoke namin. Hindi pa nga na-constitute at wala pa kaming chairman ng rules. Acting pa lang si Joel Villanueva. So sabi namin, i-constitute natin. Tapos dahil naka-refer sa committee yung motion na yan ni Senator Marcoleta, i-discuss namin doon kasi ang Committee on Rules, merong majority dyan, merong minority. Sa tunayan, si Tito Sen nga, ex officio automatic siya member. Tapos kami, may representative kami doon. Tapos mag-uusap kami doon. Tatawag kami ng kung sinong resource person. Tapos gagawa kami ng committee report. Di ba nangyari doon sa aking partial committee report sa Blue Ribbon? Hindi ako nakagather ng signatures na majority kaya hindi ma-file. Kaya dinaan ko na lang sa partial or yung chairman's progress report. At pagkatapos pinadala ko sa ombudsman. Ganun na rin ang suma noon. So sa pag natin, kapag aabang natin, kailangan talaga mabuo muna yung Rules Committee para sakasakali meron na talaga silang mandato na
makapagsimulang pag-usapan Oo, yan. talakayin na muna. Sa senaryo. Oo. Right. Sige. Yun ang binabypass nila. Ewan ko kung bakit. Siguro nga, dahil tama si Senator Erwin, ina-anticipate nila na mababawasan sila eh. Mababawasan. Correct. Tapos kinocall out niya pa out of order. Yung sinabi ni Senator Erwin. Samantala statement of faction eh. Although hindi pa nga nangyayari, pero may basihan yun eh. Yeah, totoo. Hindi tulad ng privilege speech ni Senator Amy Oo. na editorialized eh. Correct. Kung saan humugot ng kanyang video presentation, kaya nga pina-strike off the records namin yung video presentation At niya. withdraw na niya. Withdraw niya. Oo. Yung pagka-withdraw niya nga upon the advice of the Senate President Alan. Maliwanag yun kasi nagbilang din sila. Yeah. Hindi sila mananalo eh. May kausap nga kaming sa majority. Ang plano, pag magbobotahan daw, aalis siya eh. Para hindi siya makaboto kasi nahihiya rin siya eh. Sige. Pagka gano'n, nung nakita nilang matatalo, withdraw na lang. So anong implication ng pag-withdraw? Yeah. Para siyang bumoto doon sa motion Yeah. ni Senator Subiri na Strike off. strike off the record. Correct. Dahil withdraw niya, sabihin, nanalo yung motion ni Senator Subiri, although Yeah. hindi dumating sa botohan. Para bang buti na academic na pati si Senator Amy na siyang naggawa ng privilege speech at saka nung video presentation, parang effectively, bumoto siya doon sa pabor kay Senator Subiri. Sa pinapaboro namin kaming isa. Nagbibilang na lang din. Ay, sorry. Sorry, Di ba wala tayong usapan? oras, partner. Naku, grabe. Ang galing talaga ni Senator Ping, mga kakabsat. Grabe. Dito mo makikita kahit hindi abogado na senador. Talagang tumagal na bilang senador. Alam niya yung mga rules, di ba? Kaya kita nyo kung paano sinupalpal ni It Bulaga, Tito Sen, itong mga senador na doon na sinampal si Marcoleta sa kaliwa, sinampal sa kanan. Akala ko ba magaling kayo sa rules? Naisahan, di ba? Yun yung kaya ang ganda rin yung pagkasabi ni Senator Ping na ito yung tinatawag natin na victory even retreating. Nag-retreat ka pero panalo ka. Di ba? Ang galing. Kaya nako yan. Matibay ang samahan ng SB 11, Mabsat. Tapos kapag totoo yung sinasabi ni Senator Ping na siyempre makukulong si Jinggoy this week or next week. Tapos next week si Joel Villanueva, edi magiging na lang sila 10. Edi lamang na yung minority na 11 na solid. Hawakan nila yung mga committee. Ibagiging vacant na naman. Lalo na yung Blue Ribbon. Biro niyo yung Blue Ribbon kung sino-sino nandun. Lahat may kaso. Maliban lang kay Pia at saka kay Amy Marcos. Lahat may kaso. Tingnan niyo yung Vice Chair. Si Marcoleta at saka si Jinggoy. Yung dalawang magkapatid na bilyar. Diba? Si Chis Escudero. Wala na talaga. Ubus. Shoutout M. Jalilan. Number 72. Baka naman Mabsat, no? Sa mga hindi pa nagla-like. Like naman tayo dyan, mga kakabsat. No? Wala pong bayang pagla-like. No? Huwag nyo nang ipagdamot. Like po tayo. Maraming salamat sa mga nag-like. Gawin nyo ng 100 po yung like natin as of now. Alright, subtopic na tayo, Sir Leonardo. Here we go!